businessman. Ang problema, sabi ni Janine, sa tuwing hindi raw sila nakakaabot sa itinakdang quota na mahigit 27 million pesos sa loob ng isang buwan, dito na nangyayari ang pananakit sa kanila bilang parusa. Pag hindi ka makahanap ng kachat mo na mayayaman, na active, may mga penalty na sila. Kasi may iba na nag-exercise, may iba naman na nag-squat. Yung sa amin, pinapag-jogging kami 9 laps. Mainit yun, tanghalin tapat. Ito yung actual video na sinasabi ni Janine, nakuha sa loob mismo ng Scam City sa Myanmar. Kung makikita ninyo, ilang beses silang pinapatakbo kahit na tanghaling tapat. Parte raw ito ng kanilang parusa kung hindi nila naaabot ang kanilang quota. Dahil sa takot, ginusto na ni Janine na makauwi sa Pilipinas. Nang malaman ito ng kanilang boss, doon na raw siya pisikal na sinaktan. Naging bihag siya ng mga dayuhan. May mga pagkakataon din daw na hinihinga ng pera ang kanyang kaanak kapalit ng kanyang kalayaan. Kinulong na kami noon, 10 araw. Nanghihingi sila sa pamilya namin na magpadala ng pera. Pag hindi nagpadala, doon na kami hinahampas. Where's money? Ganun. Pag sa akin wala, doon na nila ako binubugbog. Pinapahawak ako sa 2 Burmese. Nakadipang.